Life After Prison. By Silencio, Kabanata 211. Sige, sige. Pupunta tayo. Mukha kang takot na takot. Hindi napigilan ni Severin na matawa nang makita ang nakakatakot na tingin ni Queenie. Sinabi nito sa kanya, tandaan mong pumunta ng maaga bukas. Ipinaalam na ng aking mga magulang sa iyong mga magulang ang tungkol sa pagtitipon. Darating din ang ibang mga kamag-anak. Huwag kang mag-alala, Severin. Darating kami bukas. Ngumiti si Queenie, sumakay sa kotseng binili niya noong hapong iyon, saka naginat ng bewang. Sa wakas makakaalis na ako sa lugar na ito ng tuluyan. Sana hindi na kami guluhin ng lalaking Gareth na iyon at ng Emerald Cloud Gang sa ating dalawa. Hindi nila gagawin. Nandito ako para sa iyo kahit na bumagsak ang langit. Kinawian siya ni Severin ng kamay at nagpaalala. Dahan-dahan ang pagmamaneho. Matagal ka nang hindi nagmamaneho, at ngayong hapon ka lang nakabili nitong sasakyan. Pangako mag-iingat ako sa daan. Ngumiti si Queenie at tuluyang umalis sa kanyang sasakyan. Pagkaalis niya, sumakay si Severin sa kotse at pinaandar din siya pabalik. Nasa kalagitnaan na si Queenie pauwi nang maalala niyang hindi pa pala siya nagpapalit ng damit. Nakasuot pa rin siya ng sexy na damit na partikular na isinuot para sa kanyang trabaho sa bar, at hindi pa siya nagsusuot ng ganoon sa harap ng kanyang mga magulang. Jiz, nasa locker room pa ng bar ang mga damit ko. Ano ang gagawin ko? Hindi ako makakauwi at makilala ang mga magulang ko ng ganito. Kumunat ang noo ni Queenie, ngunit maya-maya ay nakagawa na ng solusyon. Ipinarada niya ang kotse sa gilid ng kalsada, pumunta sa malapit na tindahan ng damit para bumili ng bagong set ng damit, at pagkatapos ay pinaandar niya ang kotse pabalik sa sirasirang apartment na inupahan ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang ama na si Simon Waller ay lumapit sa kanyang sasakyan nang ay parada niya ito sa isang open space. Kanina pa niya ito hinihintay doon dahil gabi na at hindi pa ito umuwi. Tatay. Bahagyang ngumiti si Queenie, at tinawag niya si Simon. Sinilip ni Simon si Queenie at hinatak ang mahabang mukha. Ano ito, Queenie? Naging sugar baby ka ba ng iba? Sugar baby. Saglit na natigilan si Queenie at bakas sa mukha niya ang pagtataka. Ano bang pinagsasasabi mo, tatay? Bakit ko gagawin ang isang bagay na iyon? Hindi ako magpapakababa para gawin ang ganoong uri ng trabaho para kumita ng pera. Hindi ba't lagi mo akong itinuro na kailangan nating kumilos ng may dignidad sa lahat ng oras? Gayunpaman, mukhang hindi makapaniwala si Simon habang itinuro ang sasakyan at sinabing, kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka nakabili ng ganoon kamahal na sasakyan? Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 10,000, tama ba? Maaaring matanda na ako, ngunit hindi ako tanga. Tumalikod si Simon at naglakad na papasok. Hindi nakaimik si Queenie. Akala niya ay matutuwa ang kanyang mga magulang kung babalik siya na may dalang sasakyan, ngunit nagkamali ang kanyang ama at inakala niyang may sugar daddy siyang nag-aalaga sa kanya. Hinabol niya ito, at agad na pumasok ang dalawa sa bahay. Pagkapasok, naramdaman agad ng asawa ni Simon na si Marie na masama ang pakiramdam ni Simon. Anong problema, Simon? Tumingin si Simon kay Queenie, at sinabi kay Marie. Anong problema? Itanong mo sa anak mo. Bakit hindi mo hayaang sagutin yan ng anak natin? Nagmaneho siya pauwi ng kotse na nagkakahalaga ng 10,000, at iginiit niya na hindi siya sugar baby. Tingnan mo ang damit niya. Hindi sila mura. Malamang na nagkakahalaga din sila ng daan-daang dolyar. Hindi mo ba nakikita ang makeup sa kanyang mukha at ang paraan ng pagtali niya sa kanyang buhok? Hindi naman siya ganito dati, di ba? Doon lang napagtanto ni Queenie na nakalimutan niyang parehong magpalit ng damit at magtanggal ng makeup bago bumalik. Nagmamadali siya dahil sa nangyari sa bar. Ito ay makatwiran para sa Simon na hindi maniwala sa kanyang mga salita kapag siya ay nakita niya sa lahat na makapal na pampaganda. Napatingin si Marie kay Queenie, at agad na nagdilim ang ekspresyon nito. Paano mo nagagawa ang bagay na iyon, Queenie? Umikot si Queenie at agad na nagpaliwanag. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kayong dalawa. Nagpakasal ang kaibigan ko ngayon at gusto niya akong maging bridesmaid,
kaya ang pinakamaliit na magagawa ko para sa kanyang malaking araw ay itali ang aking buhok at maglagay ng pampaganda. Nakalimutan ko lang tanggalin yung makeup kasi gabi na at nagmamadali akong umuwi. Life After Prison, Kabanata 212. Nakahinga ng maluwag si Marie pagkatapos marinig iyon. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat, Simon. Mas kilala natin ang anak natin kaysa kan-inuman. Paano mo ipapaliwanag ang kotse, kung gayon? Kaya mo ba ipaliwanag ang tungkol sa kotseng iyon? Medyo lamambat ang tono ni Simon habang nagtatanong. Ngumiti lang si Queenie at sinabing, hihihi, hindi lang tayo may sariling sasakyan ngayon. May sarili na din tayong bahay, inayos at pinaganda ng maigi. Ang bahay ay magiging handa na para sa atin sa loob ng ilang araw, at kapag naibigay na ang mga susi, maaari na tayong lumipat pagkatapos makabili ng ilang kasangkapan. Ano? Napabuntong hininga ang matandang mag-asawa at iniisip kung mali ba ang narinig nila. May sasakyan na tayo ngayon, at may bahay pa. Napalunok si Marie. Huwag mo akong takutin ng ganyan, Queenie. Wala ka namang ginagawang ilegal na ginagawa, di ba? Hindi nakaimik si Queenie at agad na nagpaliwanag sa kanila. Naalala mo ba si Tita Judith na humiram ng $8,000 sa atin noong isang araw? Well, bumalik na si Severin. May pera na siya, kaya binayaran niya ang utang niya sa atin. Umupo si Queenie sa stool at nagpatuloy. Pero hindi lang $8,000 ang ibinayad niya. Binigyan niya tayo ng $450,000. Sinabi niya na ito ay upang pasalamatan ang ating pamilya sa pagpapakita ng kabaitan sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. Binigyan niya tayo ng lahat ng perang ito. Kumunat ang noo ni Simon, saka tinampal ang kanyang hita at sinabing, iyan ang nagpapaliwanag sa tawag sa telepono na natanggap ng iyong ina mula sa kanyang kapatid ngayon. Inimbitahan pa nila kami para sa isang kainan para ipagdiwang ang paglaya ng iyong pinsan mula sa bilangguan, at upang ipagdiwang ang pagkakaroon ng bagong bahay. Iniisip ko kung saan nila nakuha ang pera para imbitahan tayo sa isang 5-star hotel. Inimbitahan nila tayo sa isang 5-star hotel. Tanong agad ni Queenie. Oo, ito ay tinatawag na Bloomington Hotel o isang bagay tulad na nito. Ito ay dapat na malapit sa lugar ng Dragon Lake Vista, kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Masiglang sabi ni Simon. Akala ko mali ang narinig ko noong binanggit nila ang pangalan ng hotel, kaya hiniling ko sa iyong ina na tanungin muli at kumpirmahin na ito ay sa Bloomington Hotel bago ibaba ang tawag. Nakikita ko, malapit lang naman talaga sa bahay nila eh. Maaari mo silang bisitahin palagi pagkatapos kumain. Ungol ni Queenie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Malapit lang sa bahay nila. Natigilan si Marie. Oo, tumutuloy sila sa isa sa mga villa sa Dragon Lake Vista. Isa itong napakalaking hiwalay na villa na nagkakahalaga ng higit sa $11,000,000, ngunit muli, walang makakabili ng villa doon kahit mayaman sila. Habang ipinaliwanag sa kanila ni Queenie ang sitwasyon ngayon ni Severin, medyo naging emosyonal siya sa sinabi nito. Talagang yumaman siya, at napakabukas palad niya na kaya niyang ibigay sa aming pamilya ang $450,000. Ganoon ba talaga kalaki ang ibinigay niya sa atin? Buong bayad ba ang bahay na binili mo? Natuwa si Simon nang marinig niya iyon, dahil ang pagkakaroon ng $450,000 ay nangangahulugan na ang kanyang pamilya ay wala nang dapat ipag-alala sa hinaharap. Bagamat hindi iyon ginawa na gawin silang napakayaman, ang kanilang buhay ay magiging 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Oo, binayaran ng buo ang bahay at sasakyan. Gumastos ako ng kabuoang halos $300,000, at may natitira pang higit sa $150,000 sa akin. Bakit hindi natin tingnan ang bahay pagkatapos maibigay sa atin ang kanilang mga susi sa loob ng ilang araw? Gumaan ang pakiramdam ni Queenie nang makita kung gaano kasaya ang kanyang mga magulang. Ang matandang mag-asawa ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na tamasahin ang kaligayahan, at sa wakas ay maaari na silang maupo at makapagpahinga pagkatapos magtrabaho ng husto sa kanilang buong buhay. Masyadong mahaba iyon. Dahil inimbitahan tayo ni Judith na magtanghalian bukas, maaari nating tingnan ang ating bagong bahay sa umaga bago tayo magtanghalian.
Hindi na ako makapaghintay na makita ang ating bagong bahay. Nasa sabik na sabi ni Simon. Life After Prison, Kabanata 213. Inilibot ni Marie ang mga mata sa kanya. Nakita mo, di ba sabi ko dapat lagi tayong tumulong sa ating mga kamag-anak sa anumang paraan na ating makakaya. Palagi mo akong inaasar na huwag gawin iyon, ngunit tingnan mo kung paano nila ginagantihan ang ating kabaitan. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Noong nakaraan, madalas na nagpapahiram si Marie ng pera sa pamilya ng kanyang kapatid, at palagi siyang pinagsasalitaan ni Simon. Sinabi niya na walang katiyakan kung kailan, o kung maibabalik pa ni Judith at Maurice ang pera dahil nakulong si Severin. Madalas na nalilito si Marie kung paano pabulaanan ang kanyang argumento dahil matanda na sina Judith at Maurice at nasa edad na kung saan hindi na sila kumikita ng malaki. Dahil ang mga subordinate ni Easton ay dumarating bawat buwan upang pilitin silang bayaran ang kanilang utang sa kanya, talagang malaki ang posibilidad na hindi nila maibalik ang pera anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi ko inaasahan na ang buhay ni Severin ay magkakaroon ng ganoong kalaking pagbabago para sa mas mahusay sa sandaling siya ay makalaya. Kaya niyang tumira sa napakalaking villa din. Tiyak na sobrang yaman niya, kung gayon. Naglabas si Simon ng sigarilyo at humithit saglit bago niya sinabi. Bakit naman bigla siyang yumaman? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin, Queenie? Pagkatapos ay sinabi ni Queenie sa kanyang pamilya ang mga detalye sa likod ng kayamanan ni Severin. Sa sandaling iyon, pumunta si Hugo sa ospital at nakatayo sa harap ni Hugh. Big H, nandito ka, bata, natutuwa ba akong makita ka? Nahanap mo na ba sina Queenie at Severin? Bakas sa mga mata ni Hugh ang pananabik nang makita ang pagdating ni Hugo. Nangangati na siyang basagin ang ulo ni Severin sa libu-libong piraso. Umasim ang mukha ni Hugo. Nakilala ko sila sa isa sa mga bar na pag-aari ng kaibigan natin. Gumagawa siya ng gulo doon, kaya nagdala ako ng ilang lalaki. At pagkatapos, napakunot ang noo ni Hugh nang mapansin niyang may mali sa ekspresyon ni Hugo. Sinabi ko sa kanya na pakakawalan ko siya kung maaari siyang manalo laban sa akin, at noong sinuntok ko siya, nalaman ko na wala talaga akong laban sa kanya. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Sabi ni Hugo. Nanatiling tahimik si Hugh, alam na alam niya na si Severin ay tiyak na napakalakas kung si Hugo ay nasakop ni Severin. Gayunpaman, biglang sinabi ni Hugo. Pero huwag kang mag-alala, Little H. Sisiguraduhin kong ipaghihiganti kita. Kinailangan kong tuparin ang aking salita noong nangako akong palayain siya kapag natalo ako sa kanya, ngunit tiyak kong sasabihin sa ating pinuno na hilingin sa mga matatanda hanggang na kumilos laban sa kanya. Sa pagkakataong iyon, magagantihan na natin siya panigurado. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, idinagdag niya. Marahil ay dapat akong magdala ng mas maraming mga taong may kasanayan kasama ang higit pa sa ating mga lalaki. Sa tingin ko lahat tayo, kasama ako, ay kakayanin siya. Mabuti. Salamat, Big H. Naantig si Hugh. Salamat sa pagkuha ng problema para sa akin. Huwag kang masyadong pagpawisan. Gayunpaman, magpagaling ka na, Little H. Ipaubaya mo na sa akin ang natitira. Ngumiti si Hugo at umalis kasama ang mga lalaking kasama niya. Kinaumagahan, bumangon si Severin, binuksan ang pinto, at nakita si Diane na nagising na naka-sexy night dress. Hindi niya napigil ang lumunok ng laway nang makita ang sexy figure ni Diane at sinabi rito. Ha, gusto ko talagang manatili si Queenie dito ng ilang gabi, kung hindi, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa kwarto ng aking asawa. Nakaramdam si Diane ng lahat ng malabo sa kanyang puso nang marinig niya iyon, ngunit nanatili siyang poker face at sinabing. Malazwa ka. Iyon lang ba ang iniisip mo? Pinunasan ni Severin ang tungki ng ilong niya sa kahihiyan at sinabing. Ikaw ang asawa ko. Hindi naman siguro masama na isipin ko ang asawa ko. Napaka hindi patas kapag hindi ako pinapatulog ng asawa ko sa kwarto niya. Hindi napigilan ni Diane na makaramdam ng pagbuhos ng saya sa kanyang puso at ngumiti naman ito. Lumapit ito sa kanya, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg, na ikinagulat niya. Pagkatapos, inihilig niya ang kanyang mukha at hinalikan siya sa pisngi. Iyan ang gantimpala mo sa paggawa ng mabuti nitong mga nakaraang araw.
Gusto mo ba? Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Severin at natural niyang inakbayan ang balingkinitang baywang ni Dayan. Salamat honey. Magaling ka rin, kaya dapat bigyan din kita ng reward. Handa na siyang halikan si Dayan pagkasabi niya noon. Life After Prison, Kabanata 214. Namula agad si Dayan at walang tigil ang pagtibok ng puso niya. Hindi siya makapaniwala na nagsisimula ng mamuo ang mga baga ng pagsinta sa kanyang puso. Bagamat sa umpisa ay napakunot-noo siya, hindi na niya ito iniiwasan matapos makita ang gwapong mukha nito, at parang hinihintay niya ang halik ni Severin. Tuwang-tuwa si Severin nang makita niyang hindi na ito umiwas sa mga pag-usad nito, at ang reaksyon nito ay nagpapahiwatig na ang relasyon niya sa kanya ay umunlad sa susunod na antas. Gayunpaman, isang malakas na katok ang pumukaw kina Severin at Dayan. Nagkatinginan silang dalawa at nalaman nilang nagising na si Celine. Binuksan niya ang pinto, sinundot ang kanyang maliit na ulo sa siwang, at tumingin sa kanila habang humahadjejek at tinatakpan ang kanyang bibig. Sabay umatras ni Dayan kay Severin, at lalong namula ang pisngi. Anong tinitingin-tingin mo, mahal? Nag-toothbrush ka na ba? Dapat kang pumunta at magsipilyo ng iyong ngipin. Hehe, naghalikan sina mama at papa. Tuwang-tuwa si Celine at saka tumakbo sa banyo para mag-toothbrush. Well, hindi ka ba masayang babae? Ngumiti si Severin at hinabol siya. Ano sa palagay mo ang pagbibigay sa iyo ng nanay at tatay ng isang nakababatang kapatid na lalaki o nakababatang kapatid na babae sa hinaharap? Gusto mo bang magkaroon ng nakababatang kapatid? Nang marinig iyon ni Dayan ay uminit ang pisngi niya at hindi niya maiwasang bigyan ng inis na tingin si Severin. Patuloy kang mangarap, Severin. Gusto ko silang dalawa. Inosenteng sabi ni Celine. Sige, tama na. Oras na para maligo tayo at mag-almusal. Kailangan nating pumunta sa hotel para magpareserba ng VIP room at mag-order ng pagkain ng maaga. Udyok ni Dayan kay Severin. Hindi nagtagal, dumating ang pamilya sa Blue Mountain Hotel, at pumasok sila para magpareserba ng VIP room at mag-order ng mga pagkain. Hindi nagtagal nang pumasok si Severin at ang iba pa, dumating na rin sa plaza ang tiyuhin ni Severin sa ama na si Gaston Fulet. Pagkababa ng sasakyan ay napatingin si Gaston sa marangyang hotel na nasa harapan niya at hindi napigil ang magsalita. Sigurado ka ba dito? Kakayanin pa ba nila tayong pakainin sa ganitong klaseng lugar? Sabi ng anak ni Gaston na si Pierre na may malamig na ngiti. Hihihi, naisip ko rin iyon. Mali ba ang narinig mo sa pangalan? Baka isa pang hotel na may katulad na pangalan. Ang Blue Mountain ay isang 5-star hotel, at sa palagay ko ay hindi nila kayang ilibrera ang lahat sa ganoong kasarap na pagkain. Hindi naman. Kung sila ay medyo makapal ang balat upang magreserba ng isang mesa lamang, mag-order ng mas kaunting pagkain, at pumili ng ilan sa mga mas murang pagkain, kung gayon ang ilang daang dolyar ay dapat na masakop ito. Sabi ni Gaston. Ano ang silbi ng pagiging mayaman kung hindi naman sila? Agad namang tumawa si Pierre. Ha, hindi sila dapat mag-abala sa panlilibrera sa atin kung wala silang panggastos. Walang kwenta. Sabi ni Gaston. Wala rin akong ideya kung ano ang tumatakbo sa isip nila. Sinabi ni Maurice na ililibre nila tayo ng pagkain. Life After Prison, Kabanata 215. Ha, iligtas lang natin ang ating hininga. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Bahagyang ngumiti si Gaston, tumingin muli sa kanyang relo, at hindi napigil ang magsalita. Nagpaliban ako ng isang mahalagang pagpupulong para lang pumunta dito. Hindi nila maririnig sa akin ang katapusan nito kung o-order sila ng pinakamurang pagkain para sa atin. Oo, nag-echo si Pierre. Sa oras na ito, dumating na rin ang isa pang tiyuhin ni Severin, si Clement Fulet. Nang makita niyang dumating na si Gaston, agad na humakbang si Clement at sinabing, Wow, tingnan mo kung sinong kinaladkad ng pusa ang naririto. Nandito ka rin, isang kilalang tao. Hindi ka namin madalas makita. Hindi napigilan ni Gaston na mapangiti ng matagumpay nang marinig niyang tinawag siya ng pangatlong kapatid niyang isang kilalang tao. Nagkunwari siyang mahinhin at sinabing, Pakiusap, hindi ako isang kilalang tao. Kakaunti lang ang kinikita ko. Hahaha, masyado kang mahinhin, Gaston.
Balita ko bumili ka lang ng malaking apartment sa city center na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Tama ba? Inggit na inggit ako sa'yo. Maaaring hindi kumita ng ganoon kalaking pera ang mga tulad natin sa buong buhay natin. Sabi ni Clement na may kasamang ngiti. Si Gaston ay naghahanap ng isang pagkakataon upang ipagmalaki ang kanyang mga tagumpay, at siya ay masaya nang sabihin ito ni Clement. Mga 450,000 dolyar lang ito, ngunit marami pa ring pagsasaayos na kailangang gawin, at malamang naaabot pa ito ng 150,000 bago tayo makalipat. Sa pagkakataong iyon, kararating lang ni Marie, Queenie, at Simon at narinig nila ang usapan habang naglalakad sila. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Marie. Mukhang maraming pera. Hindi ba't sinabi mong wala kang pera nang humiram ang iyong kapatid na si Maurice at ang kanyang pamilya ng ilang daan habang sila ay nasa matinding kagipitan? Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Gaston at tumigas ang ngiti nito. Agad naman siyang ngumisi. Hihihi, wala namang batas na pumipilit sa akin na magpahiram ng pera sa taong wala, di ba? Tsaka, hindi naman sa ayaw kong magpahiram ng pera sa kanila, pero ang kumpanya ko ay bumabagsak. Paimpul silang dumating sa maling oras. Lalong nakaramdam ng sama ng loob si Marie para sa kapatid na si Judith at hindi napigil ang sabihin. Talaga. Naaalala ko na humihingi sila ng pera sa iyo ng higit sa 1 beses. Palagi ba silang dumating sa maling oras para sa isang malaking boss na tulad mo? Makakaapekto ba ang ilang daang dolyar na iyon sa pang-araw-araw na operasyon ng iyong kumpanya? Lalong nagalit si Gaston at naiinis na sinabi. Hinding-hindi mauunawaan ng mga mahihirap na katulad mo ang mga operasyon ng isang malaking kumpanya na tulad namin. Hindi mo pa rin makukuha kung susubukan kong ipaliwanag sa iyo. Malamig na sabi ni Pierre sa isang tabi. Tama na tatay. Huwag mo na lang silang pansinin. Pera natin ito, at malaya tayong magpasya kung gusto natin itong ipahiram o hindi. Dapat ba tayong magpahiram sa kanila ng pera dahil lang sa sila ay mga kamag-anak natin? Walang lohikal na dahilan. Nang makita ni Clement ang digmaan ng mga salita ni Marie at Gaston, agad niyang iniba ang usapan at sinabing. Mukhang maganda ang ginagawa mo, Marie. Ikaw ang nagmaneho dito, tama. Mukhang bago ang kotse na iyon. Magkano pa unang bayad ang binayaran mo? Alam ni Marie na medyo mahirap ang kanilang pamilya kaya naman palaging minamaliit ni Gaston at Clement ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Judith. Nang maalala niya na sa wakas ay nakakuha na siya ng pera, nakaramdam siya ng kaunti at diretsong sinabi. Paunang bayad. Wala kaming binayaran na paunang bayad. Ang kotse ay nagkakahalaga lamang ng 15,000, at kaya pa rin naming bayaran ito ng buo. At siya nga pala, bumili din ang pamilya namin ng bagong bahay, at binayaran namin ang buong 252,000 dolyares. Turk, paano ba ito posible? Hindi inaasahan ni Clement na susubukang magyabang si Marie kapag sinusubukan niyang ibsan ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig, kaya hindi niya maiwasang mapangiti ng nakakainis. Paf, niloloko mo ba ako? Saan makukuha ng iyong pamilya ang lahat ng pera? Hindi ako naniniwalang makakakuha ka ng ganoong klase ng pera. Tumanggaw si Gaston. Siyempre wala kami, pero nagpahiram ako ng pera sa pamilya ng kapatid ko dati. Mayaman na sila, at si Severin ang uri ng tao na magsusukli ng 10 ulit sa kabutihang ipinakita mo sa kanya. Binigyan niya kami ng 450,000 para bayaran ang utang niya sa amin. Diretsyong sabi ni Marie. Imposible. 450,000 dolyar para sa maliit na halaga ng pera na ipinahiram mo sa kanila. Bakit ganyan kalaki ang ibibigay niya sa'yo? Si Gaston, Clement at ang iba ay napadilat sa gulat at iniisip kung mali ba ang narinig nila.